Kakantsawan mo na naman ako, diet ka na ako, lul, day 1. Uy, sayang yung pagkain, maraming nagugutom. Ubusin mo yan. Oo. Bakit ba ako ganito mag-react? Bakit ba pag usapang pera, na-trigger ako? Inutusan lang ako ng girlfriend ko, galit na galit ako. Ito yung laman ng habits. Ganyan kalaki. Tapos invisible siya. So, hindi ka mananalo dyan. So, Kasi ito yung halos nagko-control talaga na buhay mo, hindi yung conscious mind. Gusto ko pumayat, gusto ko yumaman. Kailangan ko ba gumawa ng 2.0 character? Para di naman actionable to na magbabago buhay ko dito. Ano masasabi mo doon? alam nyo, ganyan din paniniwala ko dati. At nung ako din nag-start. So, kunwari, ang version 1 ni Frank sa fitness, kunwari siya yung overweight pa, sluggish, tamad, Okay, unhealthy. sinasabi niya ng mga katotohanan na hindi niya na sinasabi sa akin matagal na. Kaya ko naman mag 10k steps, kaya ko naman magtrabaho ng 8 hours dire-diretso ngayon. Ba't ko pa Sige. kailangan magsimula sa maliit? Bakit di ka pa rin pa yan? So kasama natin ngayon si Brother Cholim. Siya yung pinakakilala at pinakamaster sa pagiging madisiplina. Kung ikaw empleyado ngayon, OFW ka, at meron kang gustong i-achieve na dream body, dream income, or kahit anong pang goal na yan, ituturo niya ngayon yung mga steps kung paano nyo i-achieve. So ano yung ma-expect nila? Ano ba yung 8 steps muna na yan bago natin isa-isahin? Ito yung mga idea sa behavioral science. So, fancy term, mga ibig sabihin lang nun, ano yung mga elements na nagtitrigger ng engagement sa process, sa execution, or paano tayo magiging consistent. Di ba ang problema kasi ngayon, Frank, with the AI and all, ang dami ng knowledge eh. Tama. Pero wala, di naman nun na-solve yung pagiging inconsistent natin. Hindi niya na-solve yung tinatamad tayo, Oo. yung nawalan tayong motivation. Mm. So itong behavioral science, ito yung field na nag-aaral, nag-study ng human behaviors, human decisions, hindi lang to sa fitness, hindi lang to sa pagpapayaman, but sa lahat. Even yung pag-order natin ng venti sa Starbucks, Okay. yung pag-upsize natin sa McDonald's, Okay. lahat yan may elements ng behavioral science. Okay. So sa mga nagsasabi niya, kaya hindi ko nakukuha yung dream body ko or hindi ko nakukuha yung dream business or income ko dahil kulang ako sa knowledge, hindi ito totoo. Totoo siya in a way na sa mga tao, hindi sila aware. Okay. Nakakala nila, syempre hindi sila aware sa concept ng behavioral science, sa personal development, for example. So, ang una nilang may isip, hindi pa ako yumayaman kasi hindi ko pa alam. Okay. Kunyari, ngayon, nahihirapan sila maintindihan ko ano yung behavioral science. Kung i-explain mo siya na very basic, paano mong i-explain yun? Behavioral science, ito lang yung mga kailangan mong i-arrange sa buhay mo ng mga steps, na mga kailangan ayusin sa environment, so that yung motivation mo tuloy-tuloy doon sa pag-execute towards your goals. Sa behavioral science, yun yung solution sa anong problema? Ano bang problema na masasolve itong behavioral science? Consistency. Consistency. Execution. Kasi tandaan natin na for us to achieve any goal that we set, kailangan natin tumagal dun sa journey. And itong behavioral science, yun yung sinusolve niya. Kung paano ka tatagal dun sa execution ng mga bagay, yung mga important na bagay, hanggang maabot mo yung goal mo. So, ang masasolve nito sa mga taong tamad, sa taong nagsasabi na gagawin ko pas hindi naman ginagawa, yun yung mga yun. Yeah, yun. Ano yung 8 steps na yun na sinabi mo? Ano lang naman to, ito disclaimer muna, itong mga steps na to, hindi naman siya technically sequential na parang kailangan step 1, step 2, step 3. Pwede natin tawagin na 8 elements instead na steps. Pero yun nga, ang title ni Frank, 8 steps. Okay. So, ito ang step 1. Ang step Okay. 1 natin, ano bang pinaka-importante? Step 1 ay, ang tawag ko dyan, who. Okay. Who? Bakit ito yung step 1 mo sa lahat ng mga step? So, pwede ko mong banggitin yung program. Pwede mo banggitin. Sa Kaizen program kasi, Pwede mo banggitin, pwede mo din i-promote kasi dyan nagbago ang buhay ko. So, sa Kaizen program, yun yung signature program namin na fitness, personal development, behavioral science. Ang number 1 step na tinuturo namin para pumayat ang mga tao, para mag-transform in 100 days, is itong concept ng who. So, ano yung who? So, sa Kaizen, ang term dyan is yung 2.0 character mo. 2.0 version mo. So, ang idea nitong who is kahit anong knowledge ang meron ka, kahit meron kang perfect program, kung hindi ayos yung identity mo, yung character mo, hindi mo ma-execute na matagal. So, kailangan nila malaman kung sino sila. Kailangan nilang i-define sino yung ideal version nila na makaka-achieve nung goal na sinet nila. Let's say, for example, Frank, Okay. let's say gusto mo magkaroon ng 10 million.
Let's say, wala ka nun. Alam ko naman, marami ka nun. Wala ako na, wala ako na. Okay. Let's say lang, wala kang 10 Okay. million, gusto mo magka 10 million. So, ang first step na pinapagawa ko sa mga clients ko is, sino yung Frank na makaka-achieve nung 10 million na yun? Sino ang kailangan maging... Yeah. Ano yung character? Ano yung character niya? Okay. Hindi yung ano yung alam niya, ano yung character niya. Ano yung ugali? Ano yung ugali, traits, skills, yung lifestyle niya. Imagine mo, si Frank version 2.0. Ba, sino siya? Sino yung Frank na normal sa kanya yung may 10 million? Okay. Okay. So, yun yung number one. So go. So kapag kunyari fitness naman to, gusto niya ma-achieve yung dream body niya. So ano yung typical na 2.0 para magkaroon sila ng example? So, kunwari, ang version 1 ni Frank Mm. sa fitness, kunwari siya yung overweight pa, sluggish, tamad, unhealthy. Okay. Sinasabi niya ng mga katotohanan na hindi niya na sinasabi sa akin matagal na. Ngayon niya lang sinabi sa akin to Hindi, ang version 1 niya, di ba? Ano yung version 1 niya? Hindi yung mga behaviors niya na walang fitness. Oo, tama. Di ba? Na kumakain ng junk food sa gabi, mahilig mag-order ng Grab, Sa Grab, habang fast food. nanonood ng Netflix. Oo, chips, So, yun katabi yung niya. version 1. So, ano Okay. yung version 2? Ano yung version 2 ni Frank na fit na may six-pack abs? Ano yung ginagawa niya? So, yun lang. Sulat lang natin yun. Nag-workout siya 3 to 4 times a week. Nag-i-steps. Steps. Habang nagmi-meeting, nasa treadmill. Nagtatrack ng mga behaviors. So actions yan. So kailangan mo lang ilista kung ano yung mga actions na ginagawa ng 2.0 mo. Yeah, best is if action. Hindi siya pwede yung Kailangan happy siya, hindi naman ganun. kailangan healthy siya. Ano yung sabihin nun? Okay. Kailangan, ano yung equivalent nun na actions? Ano yung mga daily behaviors? Habits. Okay. Yun yung best. Di So ba? ano siya? Habits. Habits. Okay. Meron pa eh. Pwede rin itong pasok sa habits eh. Pero mindset. Diba? Mindset. Kung anong mindset ng 2.0 mo. Yeah, ano mindset niya? Katulad ng, for example, gusto niya magkaroon ng ano, kailangan ng mindset niya is, So, kunwari, gusto mong pumayat. no, Hindi ubra yung mindset na short term. Parang short term thinking. ang good mindset ba na ilalagay mo is dapat parang lagi ka disiplinado. Ano ba? Hindi, pasok dito yung mga, kunwari, part ng mindset ay habit din eh. Thinking patterns, thinking habit. So, kunwari, ang mindset ay yung habit mo na, old mindset, isa yung habit mo na, bukas na lang. Okay. O kaya, one workout lang naman, one meal lang naman, okay lang yan. Mm. Pwede kasing yun yung sumisira sa journey mo, I mean sa execution mo. Pwede siya kung ang bias mo is towards sustainability. Pero alam mo yun, yung mindset na mapapansin mo yung, ano ba to, ginagawa ko na lang ma-excuse to kasi tinatamad lang ako. Oo. Or, ang purpose nito is gusto kong masustain yung journey ko. Kaya nilalagyan ko siya ng elements ng sustainability. Okay. So, big part yung mindset sa character. Okay. Kasi yung dati, di ba, kunwari umulan lang, Okay. parang, tinatamad na ako, bukas na lang. So, dapat malaman mo ano yung dapat mindset ng 2.0 character. Yeah, May part ganyan yan. yung mga example. Yeah. Mahalaga naman malaman din ba nila yung version 1? Maganda malaman yung version 1 para alam mo kung saan ka umaalis. Okay. Kung ano yung ini-improve mo. Okay. Diba? Parang from this version to this version. From this identity, ano na yung ginagawa mo ba? Parang kailangan pa ba nito? Kasi parang alam mo naman sa sarili mo kung anong gusto mong maging. Gusto ko pumayat, gusto ko yumaman. Kailangan ko ba gumawa ng 2.0 character? Kasi alam ko naman sa sarili ko eh. Siyempre maraming mga nanonood dyan. Yung sasabihin niya, parang useless naman tong step pa na to. Parang di naman actionable to na magbabago buhay ko dito. Ano masasabi mo doon? So, ganyan din. Alam nyo, ganyan din paniniwala ko dati. Diba? Nagbabasa ako ng mga At nung ako din nag-start. goal setting na books, na mga law of attraction, whether you believe those or not. Pero yung simply writing your goal, your intention, sino yung gusto mo maging, yung clarity kasi na nakukuha sa pagsusulat, yun yung parang nagre-reinforce sa subconscious natin, sino talaga yung gusto natin. Parang ano talaga yung goal natin. Hindi siya Okay. pwedeng So para siya manifesting na din in some point? mix siya eh, kasi pwede mo siyang isipin na, okay, sinulat ko, Okay. tas nangyari siya. Okay. Pero, on the other hand, pwede siyang hindi wuwu eh, na ano lang eh. Sinulat ko, therefore, nagkaroon ako ng clarity ng malalim, kaya yung actions ko nagbago. Okay. So kumbaga mas malalim kapag sinusulat mo at naisip mo ba sinusulat Yeah, mo? ninanamnam mo talaga, kumbaga. Okay. Imagine mo, di ba, ang dami natin cells sa katawan. Tapos parang sinusulat mo siya, tapos parang nagre-reflect ka.
naisip ko siya na parang nakikinig yung mga Okay. nakikinig yung mga laman loob. Okay, get. So kumbaga, di naman to may malaking impact, pero malaking impact siya sa psychological effect na kapag Yeah. iniisip mo. So ito na nalagay ko dito, mga don'ts. Parang part ng who, ano yung mga inaalaw mo dati na hindi mo na iaalaw. Okay. 'Di ba? Ano yung mga Mga non-negotiable. yeah, mga ganun. Okay. So yung who, step 1. Yeah, who. Kailangan nilang malaman kung sino sila ngayon at sino yung gusto nilang maging at isulat nila saan, sa papel, sa ipiprint ba nila to. Handwritten, na big help yun. Pero okay lang naman, i-type ako, type lang ako. Oo. Kasi Sa- malaman loob mo din yung nagsusulat na. Oo, nakakatulong din dito yung mga pictures, mga vision board, mga... Ako, mahilig ako na, kunwari, may idol ako na, kunwari, si Alex Hormozy, o kaya sila Rian Doris. Oo. Lalagay ko yung picture niyan. Tapos, alam mo yun, tatanungin ko yung sarili ko, ano yung mga traits nitong mga to na wala pa sa akin? Ayun yung kukunin mo na din. Oo, yun. Tapos, kasi So big help din sa version 2 na malaman mo din sino yung pinaghahangaan mo. maganda yun. Kasi yun yung magsasabi sa'yo na hindi ka pa yun. Okay. Parang ano pa yung gap, ano pa yung kulang. Okay. Kasi sino yung idol mo, ano bang ginagawa niya? Oo, kasi kung parehas na kayo, meron ka na nun eh. Oo, sa bagay. So mas maganda step 1 nila, malaman mo na kung sino yung gusto nila. Tapos yun yung version na nila ngayon, yun yung version 2 nila. Yeah. Tapos sulat lang nila kung ano yung meron. Wala. Oo. Vision board, isulat, pas gawing sambahin yung idol. Yan pwede yun. Sambahin. Kasi kung wala yung term na yun nga, sambahin, hindi So, ibig sabihin hindi ka pa seryoso. Sa bagay. Oo, sa bagay. So kailangan mo talaga i-dedicate yung life mo na gusto kong maging ganito. Yeah. So kung maging ganyan, ano yung kulang ko? Ano pa yung hindi ko ginagawa na ginagawa na niya? Oo. So ikaw, ang dati mo standby, ayun yung version 1 mo. Ayun, maganda example yun. So, ako, nung bago ko naging entrepreneur, ang version 1 ko nun ay party boy, tambay, walang trabaho, asa sa magulang. So, alam mo yung mga habits ko nun na wala pagising, mag-scroll. Sa gabi, mag-aantay lang ako ng, sino mag-aaya sa akin? Ha? Oh, ganun lang. Ganun buhay mo? Ganun lang. Tapos, ang dala ko lang laging pera nun, pang parking, kasi marami na akong kilala sa mga club. Okay, so suki ka sa mga clubs. So yun yung version 1 mo. Yun yung version 1 ko. Okay. So paano nag-transition yung version 2? Sino yung ginawa mong sasambay mo dapat? So, nag-transition yung version 2. Wala pa ako ng mga, hindi. First mentor ko si Tony Robbins talaga. Yun talagang nagano sa'yo. Oo, siya. Ang ginawa ko nun, pupunta tayo dito pero ang nag-shift sa identity ko na big time talaga is nilayon ko yung environment ko dati. Ayoko na nitong version na to, ayoko na last na to, eto na yung gagawin ko, yung kabilang side. And then, to reinforce that decision, na version 2 na ako, kailangan ko baguhin yung environment ko, which is, discuss natin yan sa ibang steps. Okay, nice. So step 2 na po tayo. So ang step 2 natin, pag nalaman nila kung ano yung gusto nilang maging, meron silang vision board, alam nila sa sarili nila, yung laman loob nila, nag-uusap-usap na, okay na sila, step 2 na tayo. Ano yung next step naman ito? So ito, naisip ko lang, hindi naman to technically step 2 agad. Kasi ito papasok to sa execution eh. Pero pwede siyang pumasok dito sa who eh. So ang number 2, ang element number 2 natin, step 2 natin, ito yung mga tinatawag kong limiting beliefs. Okay. So ano ibig sabihin nito? So connecting this to the who, the character, pag kasi tinanong natin yung sarili natin, alam mo na yung habits, alam mo na yung mindset eh. Alam mo na yung actions eh. At Na mga kailangan do's and gawin to get to your goal. Oo. Pero bakit hindi mo nagagawa? Okay, so ito na yun. Kailangan Dito basahin yan. papasok yung limiting beliefs. Hindi to about discipline lang, hindi to about, tinatamad ka lang eh. Mm. Ito yung mga invisible. Sige. Invisible siya kasi usually galing to sa programming natin. Upbringing. Pagpapalaki. Kunwari, best example, kunwari si Frank, gusto niyang yumaman or anyone here gusto yumaman. Pero yung bata ka, probably hindi mo na ito naalala, lagi nag-aaway yung parents mo about money. So, meron kang bad association sa pera. At hindi nila sinishare kung ano yung, Yun. parang yun. May bad association ka sa money na parang siguro na-install sa'yo nung bata ka, hindi mo maalala na parang ganito pala pag may pera, lagi nag-aaway. Okay. So, nung pagtanda mo, gusto mo yumaman, yung conscious mind mo, sinasabi, gusto ko maraming pera. Pero nagtataka ka, bakit hindi mo ma-achieve? Let's say, pag nakakuha ka ng
ganitong amount, Mm. ano ka, yung term na tinatawag na self-sabotage. Mm. Ibig sabihin, winawaldas mo, nagsusugal ka, Mm. bigla kang namimigay ng pera, bigla kang... Kasi merong invisible forces na nag-work against you. Kasi sabi nung conscious mind mo, yes, gusto ko yumaman. Pero sabi nung subconscious mind mo, hindi ka pwede yumaman kasi nga naniniwala ka deep in your core na pag yumaman, lagi nag-aaway. Kasi ito dalawa yung mind natin. So kanina ko pa ito binabanggit, conscious mind, subconscious mind. Ang conscious mind natin ay probably 5 to 10%. 5 to 10% lang ang influence niyan sa behaviors natin. Conscious mind. So, ito yung alam mo na ginagawa mo. Rational ka. Ito, Okay. kunwari, gusto ko yumaman. Yeah, Okay. conscious mind. Pero yung subconscious, ito yung laman ng habits. So, ano yan? 90+%. Ganyan kalaki. Ganyan. Tas invisible siya. Pas di mo pa pala. So, hindi ka mananalo dyan. Oo. So, Kasi ito yung halos nagko-control talaga ng buhay mo, hindi yung conscious mind. So, another example sa pera. Let's say, ngayon, conscious mind mo, sinasabi mo na, gusto ko yumaman, gusto ko maging bilyonaryo, pero hindi mo alam, di ba? Nakalimutan mo na nung bata ka, sinasabi sa'yo ng parents mo, ang mayayaman, yan yung mga nanloloko. Yan yung mga nananapak ng tao. Mm. Walang mayaman na mabait. Mm. So, naka-install yan dito sa subconscious. So, magtataka ka, pag laki mo, hinahataw mo yung pagpapayaman, tas yun, mapupunta ka sa self-sabotage behaviors na hindi mo alam bakit. Mm. Parang thermostat yan Oo. May thermostat na automatic. Mm. So, sabi ni Tony Robbins, my mentor, lahat tayo meron tayong thermostat. Financially, physically, emotionally, na pag napunta yan, let's say, kunwari si Frank, ang thermostat nito, ang bar nito, kunwari, bumaba na yung pera niya sa 50 million. Diyan na yung parang, gusto ko na magtrabaho kasi nakawala na ako ng pera. Okay. So, iba-iba yung level natin ng gano'n. Mm. So, nag-work din siya against dun sa kabilang side. Na kunwari, ang belief mo, ang mayayaman, manluloko yan. So, ikaw, pag nagkakaroon ka na ng 100K, natitrigger na siya na parang yumayaman na ako. Tangin na, manluloko na ba ako? Okay. So, dun ka nagsa-self-sabotage. So, ayun yung role ni subconscious. Pero minsan hindi rin nila mararamdaman yan eh. Hindi. Invisible nga siya. So paano sila magiging aware? So, ito yung medyo long yung process nito eh. Ito yung tinatawag ko na, kasi marami nababadoyan dito, yung mga inner work, yung mga nagre-reflect ka talaga. Ano ba? Bakit ba ako ganito? Ba't ganito yung mga decisions ko? So, sa Kaizen, Kumbaga kakausapin mo yung sarili mo dyan? maraming self-reflection to. Na parang, bakit ba ako ganito mag-react? Bakit ba pag-usapang pera, natitrigger ako? Bakit ba inutusan lang ako ng girlfriend ko, galit na galit ako? So, lahat tayo may ganon. Hindi lang sa pera. Sa fitness, gamitin natin example ng fitness, yung mga usual na overweight na clients ko namin, nakita nila na meron silang mga limiting beliefs na, kunwari, uy, sayang yung pagkain, maraming nagugutom, ubusin mo yan. Oo. Diba? And hindi nila yung question na parang logical ba yun? Na parang, well, partly true na sayang naman talaga, maraming nagugutom, pero paano kung may medical condition ka na, obese ka na, Oo. may sakit ka na sa puso, di ba? Ano yung susundin mong belief? Yung kailangan magbawas ng pagkain or yung maraming bata nagugutom? Gets. Dahil sa pagpapalaki niya rin yun. Oo. Okay. Upbringing yun. Upbringing niya. So, ano pa ba yung gano'n? Kunwari, yung girlfriend ko, meron siyang limiting belief na pag umuulit ng pagkain, kawawa naman. Di ba sa fitness, kunwari, meal plan ka, kunwari gusto mo maging consistent, it helps kasi na meron ka lang few rotation ng meals. So, na-discover ng ibang clients, pati GF, na hindi ko kayo mag-ulit-ulit kasi parang kawawa kami. Oo. So, that's Parang naghihirap na kayo, parang yun na-feel niya. That's one example of limiting belief. So, ayan yung step 2 kasi medyo... So, ano yung actionable take na gagawin nila dito? Ano yung assignment nila dito? Ang pwedeng action step dito is, kunwari, na-define mo na si who. Pwede mong tanongin agad yung sarili mo, bakit ba hindi ko magawa yung mga habits ng version 2 ko? Okay. Meron bang limiting beliefs na nakakabit dito? Kunwari ako, meron ako na isang goal na gusto ko minsan mag-work lang ako buong gabi so that marami ako ma-accomplish. So, meron ako na-uncover na limiting belief doon na pag nag-work lang ako ng gabi, mawalan ako ng oras sa PlayStation. Okay. Kasi ganun ako nung bata ako eh. Kaya pala madaling-madali ako pag gabi na
Kasi hinahabol ko yung time na maglalaro ako. Mm. So yun, parang pag nagkaroon tayo ng awareness na, okay, very irrational pala, very, hindi naman pala crucial yung mga belief ko na yun, pwede ko baguhin. 'Di ba? Ngayon matanda na ako, adult na ako, may choice na ako. Yun pa rin ba yung papaniwalaan ko? So yun yung action step. Pag na-define mo yung who mo, yung mga habits, mindset, yung mga do's and don'ts, yung mga actions, tanungin natin yung sarili natin, meron bang nakakabit na limiting beliefs dito? Kaya hirap na hirap akong i-execute tong mga to. Okay. So, kailangan nila malaman kung ano yung mga bagay na kaya hindi nila nagagawa to. Pero paano nila malalaman kung subconscious nga yun at invisible? Bigyan tayo example, Frank. So, bakit si Cholim ang dali gawin to? Bakit ako hindi? So, makikita mo na doon yung gap eh. Mag-isip kayo ng friend mo, na idol mo, na bakit siya kaya niya gawin yun, ako hindi. So, parang makikita mo na yung contrast doon na, oh nga, bakit siya? Bakit siya? Ang basic lang naman, mag-steps ng araw-araw. So, ba't di ko magawa yun? Oo, bakit di ko magawa? So, pwede lalabas dyan is, Limiting belief kasi yung likod ko sumasakit pa naglalakad. Oo, pwede. O kaya, So, pero tayo na kasi conscious yung yun. mga barkada ko pag nag-ayan, hindi ko mapigilan eh. So, tatanungin mo sarili mo, so, si Frank ba pag inaya ng barkada, kaya niyang pigilan? Bakit siya kaya niya? Ba't ako hindi? Oh, okay. So, yun na yun. So, meron kang possible na limiting belief na gusto mo i-please. People pleaser ka. Oh, people pleaser. Kaya hindi ka inuuna mo lagi iba kaysa sa goal. Gets. So, yun lang. Hindi to masosolve ng isang upuan, pero yun yung first steps na pwede mong gawin. Awareness. Questionin. Awareness. Questionin mo talaga yung bakit ko ginagawa to, bakit hindi ko magawa yun. So, bawat do and don'ts, ilista mo, tapos tanungin mo bakit di ko nagagawa to. Tapos lista mo lang yon. Tapos kapag aware na sila, ano nang gagawin nila? Ayun, lagyan nila ng action step. Convert lang nila sa behavior. Kunwari, pag nahuli ko yung sarili ko na sinasabi ko na maraming bata nagugutom, eto gagawin ko. So, wag mong isipin na. Ganyan na lang. Oo, gets ko naman. Actually, medyo mahirap to kasi mental. Hindi to hindi to yung parang kilos ka lang, tuloy mo lang. Long process to. Oo, medyo eh. Kasi yun nga, 90% yan eh. Hindi mo naman agad yan na isang pasada na parang, So, makakatulong lang to based sa habits na gagawin mo sa 2.0 mo. yep. Okay. Tapos, may pang-reinforce tayo dito, which is, papasok na dyan yung step 3. O, lagyan natin dito kasi kabit-kabit yan eh. Okay. Step 3 natin, para matulungan yung who mo, para ma-uncover yung limiting beliefs mo, at saka yung para ma-work on mo sila, kailangan mong ayusin ang environment mo. So, environment. Physical space, pwedeng bahay mo, group of friends, Okay. sino yung mga sinasamahan mo. So, lahat na. Kung ano yung talaga nasa paligid mo talaga. Yeah. Tao man, lugar, Yep. ginagawa mo, lahat. Yung ba yung sinasabi nila, kapag sumama ka sa 5 manginginom, pang-anim ka na? Okay, yun. Good yun. Good yun. Di ba pa? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Pwedeng yun eh. Good example nito is yung mga sundalo. Army. Okay. Okay. Di ba? Pag pumunta ka doon, may indiscipline ka. Kasi environment mo. Kaya maraming mga tao, tayo ng tabad mo, palamunin ka, daling ka sa army. Paglabas mo, patino ka na. Pwede. Kasi nagbago yung environment. Okay. So, same thing with friends mo. Di ba? Kunwari, mga tamad yung friends mo. Yung mga hulang friends mo ay, yun nga, may mindset sila na, bukas na lang. Hindi naman importante yung fitness. Hindi naman importante yung pera, yung discipline. Mag-inom na lang tayo kasi mamamatay din naman tayo. Okay. Yun din, na-absorb natin yun eh. Lalayo pa ba tayo? Yung mga family Oo. members natin. Diba? Usually, kung ano naturo sa bahay, yun nga, yung upbringing, yun na, yung limiting beliefs. So, kaya kailangan nila malaman dito kung sino yung mga bad influence sa kanila. Kung bakit natitrigger yung bad habits nila. Pwede yun. Hanapin nila. Ano kung yun na natitirang kaibigan Hindi, nila? ito hindi naman siya agad-agad na i-ekis mo yan. Okay, Hindi hindi ganun naman eh. ganun. Iwan mo yung pamilya mo. Hindi alam ko may nag-advise ng gano'n, pero hindi. Hindi ganun. Pwede siya na ang way mo, let's say kunwari asawa mo, let's say family member, Iwan mo ni asawa mo. Hindi naman. Hindi naman. kausapin mo, communication. Communication muna. Parang, Kailangan aware lang sila. parang ako kunwari, na-discover mo dito sa step 2 na, limiting belief ko is, kung anong sabihin ng asawa ko, yung ginagawa ko. Pag sinasabi ng asawa mo, sayang pagkain. Oo, parang, Natitrigger ka na. parang kinakain, uubos ko talaga kahit Okay. diet ako. Kung yun yung ma-uncover mo, di ba, paano mo susolusyonan yun? So, na environment mo, nandiyan yung family. Okay. So, ano yung pwede kong gawin para
matulungan ko yung ma-work on ko yung mga limiting beliefs. So yun, communication. Mm. Love, alam ko dati, sabi na magda-diet na ako, magpapayaman na ako, ay, bibigyan kita ng bahay, ng kotse, bibigyan kita ng magandang buhay, pero hindi ako nagko-commit eh. So ngayon, pwede ba, kasi gusto ko na seryosohin to, pwede ba i-support mo ako? Parang Instead ganon. na kakantsawan mo na naman ako, diet ka lang, ulul, day one. Okay. Pati meron din sa finance, sa parang ang nangyayari is trabaho ng trabaho yung lalaki dahil kapag kumikita yung lalaki is lalong gumagastos yung babae dahil doon parang nawawala na siya ng gana na magtrabaho yung lalaki dahil na pag nakita ng babae is kumikita lalong umano din. So yung kumokontrol kaya hindi na siya mas naging mas mayaman kasi yung subconscious niya na parang hindi lalaki kaming pag yumaman lalong lalaki yung finance problem namin ganyan. Yun, oo. Kaya ayoko na magpayaman. Tangan, ginagastos lang naman ng asawa ko eh. So communication na kailangan. Communication. So yun yung one. Hindi naman iwan pamilya agad. Kung hindi lang sila nakinig sa communication mo, iwan na. Parang gano'n. Marami tayong ways dyan. So that's one part. Ito yung biggest, kaya inuna natin. Pero ang mga micro version kasi nitong environment, let's say, kunwari hindi mo maiwan ng kunwari friends. Kunwari yan ng mo. Natitira mo na lang kaibigan. Hindi, kunwari ito ang kryptonite mo. Kahinaan mo. Yan na, kakatok na, Friday ngayon. Mag-aaya inuman. So, instead of sabihin sa'yo na, uy, boss mo yung time mo sa friends mo. Parang habit, hindi yan basta-basta na re-remove lang eh. Ang kailangan mong gawin, ayokong ikabit dito na na palitan. Pero yun yung term eh. Place, environment. So, kunwari, instead ng friends mo, group of friends mo lang ay puro inuman, hanap ka ng group na magsaserve doon sa goal mo. Kunwari sa fitness, uso sa Kaizen yung mga communities, may mga subgroups dyan. So, yung mga sedentary dati, yung mga walang ginagawa, yung mga may old friends lang na inuman, ngayon, nagkakaroon sila ng group of friends na mahilig mag-pickleball, mahilig sa sports. So that yung araw nila, let's say 3 times a week nila, napapalitan ng good habits. So, di mo siya papalitan literally, hindi mo na sila kakausapin, pero maghanap ka lang ng new circle of friends. I-replace mo lang yung time na nakatenga na, di ba? Ang habit mo na, default mo na isa eh. Ay, inom kami. So, palit mo inom. Ano yung group of friends na pwedeng pumalit dun sa, instead na inuman, medyo healthy. So, paano ako makakahanap nun? Sumali ka sa mga running club? Yun, good yun. Pero kasi ngayon, ang tricky part ngayon, nakakahiya, di ba? Parang, bigla kasi singit doon. Yun nga eh. Yun nga mahirap doon. For example kasi sa finance, ang mahirap kasi, sabi ko, maghanap ka ng circle of friends or mga mentors mo na yung gusto mong maging para kapag natutunan mo sila, nakasama mo sila, ma-adapt mo yung habits. Kaso ang problema, pag lumalapit sila, feeling close naman to, sino ba to? Wala naman na makukuha dito eh. Parang ganun. This is a good one. Problema ko kasi ang dati. So, ang ginawa ko, ang best, siguro, fortunate na ako enough to invest. So, ang ginawa ko, nagbabayad talaga ako. Nagbabayad ang papay ako ng coaches na, ayun. Pinakamagandang gawin. Para yun. hindi siya nakakahiya na, hindi yung part ako leecher. dito. Tawag kasi namin doon, leecher. Kumbaga, wala pa akong value, tapos parang, didikit nga ako doon sa mayaman. Leecher, kumbaga linta. Wala eh. Hindi fair yung exchange. Hindi. So parang ano yung pwede mong taya para mapunta ka sa environment na yun. Isang way natin is mag-hire tayo ng coaches, magbayad tayo, so that mapunta tayo sa environment niya. Alam mo, makuha natin kahit yung part lang nung environment niya. May FB group siya, may siya. So that's one thing. Or kumbinsihin niyo yung mga current friends nila sa new habits and goals? Or mahirap? Pwede yun. Kasi ayun nga, sabi ko sa inyo ni Irish kanina, dalawa lang yan sa friends eh. Either ikaw yung mananalo or sila yung mananalo. Kung 5 yan, nalalakas uminom. Sa bagay. Tapos ikaw, parang majority wins ang mangyayari. Ilang beses mo na try na yung magpapayat, tapos parang inaya mo sila. Hindi naman sila maniniwala sa'yo, hindi sila may influence. Okay. So yan, maraming mga programs, Kaizen does that. Seryosohin natin. Ako, alam ko maraming mahihayin dito kasi ako, parang immerse sa community, babadoy niyan. Pero yun nga, hanggat hindi mo ina-actionan to, hindi mo ini-effortan, hindi mo bagay environment. So lalo kang gaganahan gawin yung habits mo at mindsets mo na kailangan na version 2 mo. Yep. At dito rin mababasag yung mga limiting belief mo dahil kasama mo na yung mga normal sa kanila to.
Okay. Oh, kasi sa bahay, kunwari diet ka sa bahay, 'di ba parang naiilang ka kasi hindi yung mga who no nakasama mo, Mm. weird sa kanila yung nagda-diet eh. Mm. Pero pag napasama ka sa mga taong normal, maging fit, maging healthy, maging mayaman, Mm. ikaw yung may encourage na mag-step up. Pero ito yung kinatakutan nila, ito yung pinaka-biggest objection nila sa environment is ayaw nila mapagtawanan. Mataba ako, mahirap mag-gym, sumali sa mga ganyan, running club, mataba ako, or napakahirap ko, mahirap makipagsalamuha sa mga kumikita na ng million-million. So yun yung limiting belief nila, subconscious na parang hindi ako belong dito. So mahirapan sila dito sa environment. Pero ayun nga yung catch eh. Paano ka magiging belong kung ikaw pupunta doon? Okay. Wala naman pumunta doon na belong agad eh. May friction talaga. Hindi ito swabe na lipat ka lang na environment tapos parang welcome ka na doon. Merong effort dito na yun yung internal na hindi ako belong. Huwag mo lang hahawaan yung new circle mo. Uy, tara inom tayo sa running club after natin mag 5 km. Tigi sa isang Smirnoff, hindi ganon. Hindi ka naman mananalo kung malakas yung group. Lalo Sabagay. lalo kung identity na nila yon. Mm. Hindi mo sila. Sabagay, majority wins ang mangyayari talaga. Stronger wins. Okay. So, yan yung environment. Yun yung mga macro, kumbaga zoom out version. Pero maraming micro dito. Pwedeng arranging element sa bahay mo. Like, kunwari, ang na-discover mo na kaya ka hindi ka maka-execute, hindi mo malaanan ng 1 to 2 hours yung business mo, marami kang game sa computer mo. Okay. O kaya, katapat mo yung TV, yung laptop mo, yung desk mo, office desk mo, katapat niya TV. So, yun na tinatawag ka lagi ng Netflix. Mm. So, ito, arranging element sa bahay mo, sa workplace mo, is just simply rearranging them. Na, kunwari, i-block mo yung social media mo, alisin mo yung phone mo. Kumbaga sinabi mo mag-work sa ka. akin dati, sinabi niya kasi sa akin, out of sight, out of mind. Oo, out of sight, out of mind. This is applicable sa lahat ng bagay. Kunwari, Kung ano yung nagtitrigger sa kanila sa bad habits. kunwari sa, yun nga, sa work, kunwari Netflix, kunwari phone. Mm. Hindi alisin mo yung phone mo. Sa diet, huwag ka bumili ng ano. Mm. Dito, alam mo yung Frank, walang chicherya dito, walang kahit ano dito. Wala Ang laman rin TV sa kwarto niya. Ganyan yung kalupit talaga. ang laman ng ref dito, Coke Zero, tubig, and yun lang. Kumbaga, iset mo na yung environment mo to success. Yeah. Pagkagising sa umaga, mag-gym clothes ka na para Pwede. mga ganon. Tawag natin dyan friction. Parang managing friction. Kung na-discover mo, tinatamad ako mag-workout pagkagising. Ngayon nga, sabi ni Frank, edi matulog ka nang nakapang-gym na. Okay, ano mo na, pwesto mo na yung, yung gym shoes mo sa, sa banyo. Mm. O kaya, yung weighing scale. Ano yung mga, i-set up mo yung mga triggers Mm. na makakatulong sa'yo to do the healthy behaviors, to do the productive behaviors. Mm. Ako, pag tinignan mo yung laptop ko, wala ko social media, naka-block yung internet, Mm. phone ko, kulay gray. Oo, gray scale pa yung phone niya. Ayun yung managing na environment, macro and micro. Sobrang addict ito guys, kung di nyo lang alam, grabe yung prano niya. Na-master niya na talaga yung pagiging madisiplina. Kaya itong tinuturo natin, step 3 pa lang to, mas malupit yung sa step 5. So, habang nandito pa kayo, panoorin nyo hanggang step 5 at step 6. Yung ating recap ngayon sa first 3 steps natin. So, recap mo nga. Discuss na natin itong tatlong steps na to, tatlong elements na number 1 natin ay who. Sino muna yung character? Sino yung Frank, sino yung Cho na version 2. Yung version 2 na yun yung natural sa kanya ma-achieve yung goal na sinet niya. Number 2, ma-uncover natin, pag define natin yung who, yung mga habits, behaviors, yung mga mindset, ano yung nag-hold back sa atin? Ano yung parang alam naman natin gawin, tinatry na natin, pero may invisible forces pala na pumipigil sa atin. Yun yung limiting beliefs. Yun nga, yung mga galing sa programming, upbringing, yung mga turo ng parents natin na until now, yun pa rin yung nagko-control sa life natin. Number 3, ito yung pagbabago ng environment. Internal and external environment. So, ang macro nito is mga kasama mo sa bahay, yung mga kasama sa work, mga friends mo. Diba? Ano yung behaviors nila? Ano yung who nila? Ano yung mga limiting beliefs nila? Nakukuha natin yun. So, maging extra aware tayo sa kung ano yung pinupuntahan natin na environment o yung current environment natin. So that, mabago natin sila at mai-align dun sa bagong goals natin. Okay, so step 4 na po tayo. Ang pinakamahalaga after this is... So, burahin ko muna. Burahin mo na, okay. So, yan. Tapos na tayo. Kumbaga, ito yung mga pag-set up
Set up tayo sa bagong buhay natin. Kumbaga yan yung foundation. Ito, nagpaplano tayo. Sino mo na yun? Alam mo yung computer game? Create ka ng character. Ayun yun. Lalagyan mo sila ng trait. Lalagyan mo ng ano. Ito yun. Ito yung planning. So, ngayon, punta na tayo sa execute. Okay, execute. Underline. Sa execution part na tayo. So, ang step 4 natin, ngayon alam na natin sino yung kailangan natin maging, ano yung behaviors natin, yung environment, ano yung mga... So, bawal nila gawin to kapag hindi pa nila gagawa yung 3 steps na yun? Ang mali ng mga tao, dumidiretso sa action. Sa execute kagad? Oo. Okay. Kaya sumusuko. Kasi nga, di ba, unclear sino yung who. Unclear sa limiting beliefs nila. Okay. Unclear sa environment nila na ito pala yung effect ng environment. So, majority naman nanonood ngayon kaya hindi nila nagagawa ng tama yung gusto nila kasi hindi nila nagawa ng tama yung foundation na tinuro mo kanina. Ang lakas di ba? Yung in-explain ko lang kanina, 95% yung subconscious. Paano ka mananalo dun? Kaya yung iba, kahit nag-gym na sila, nag-diet, tapos after ilang Wala, 2 weeks lang. Kasi ang fuel lang nila is motivation. Hindi nila na-rearrange yung life nila. Hindi nila na-define yung character nila. Kaya mahina yung push. So, dapat hindi ka mag-rely sa motivation. No. Hindi siya do. Okay. So, paano natin i-execute ng tama once na nalaman natin yung natin, foundation? Okay. So, ang next steps, ito yung tinatawag kong concept ng baby steps. So, yan din yung meaning ng Kaizen. Yan yung 1% improvement daily. Ano ibig sabihin ng baby steps? Ibig sabihin lang yan, pag na-define mo na yung mga actions na kailangan mong gawin for you to hit your goal, gawin mo silang sobrang liit sa umpisa. For example? Kunwari gusto mong maging fit, maging healthy. Instead na nagpapadala ka sa motivation, na parang gigil ako ngayon. Naririnig ko 10K steps daw. From 0 steps to 10K steps, yes, medyo tatagal ka dyan ng ilang araw kasi ganadong-ganado ka, di ba? Palong-palo ka yung motivation mo ngayon nagpapagana sa Kaya lang, since hindi pa installed sa new version mo yung habit ng pag-walk daily, hindi pa siya included sa lifestyle mo, ang kalaban niya pa is kung 35 years old ka na, kung 40 years old ka ngayon, imagine mo yung kalaban niya is 30 plus years na old habit. So, ang mindset dito sa baby steps is kailangan kong babaan yung targets ko. Kailangan ko paliitin yung behaviors so that magawa ko siya ng matagal. So, bakit pa kailangan, for example, may nanonood ngayon, kaya ko naman mag 10K steps, kaya ko naman magtrabaho ng 8 hours dire-diretso ngayon, ba't ko pa kailangan magsimula sa maliit? Kung yan ang mindset mo, tatanungin kita, kaya mong mag 10K steps ng ilang araw na consistent? Siyempre, sasabihin nila, kaya ko araw-araw, ginag ako Bakit di ka pa rin payat? Sa bagay. So, ito yung concept dyan. So, based sa study, based sa mga research, it takes 66 days average to form a habit. So, para hindi ka napilit. Automatic. Okay. Ibig sabihin ng habit, automatic mo na siyang ginagawa. Diba? Yung pag hindi mo siya ginawa, yung parang may something Naaning ka na, parang there's something wrong. Parang hindi ka nag-toothbrush. Okay. Hindi pa ako nag-toothbrush ngayon. So, 66 days. Bakit kailangan natin paliitin yung behaviors natin so that makatagal tayo ng 66 so, ang goal umabot sa 66 days as much as possible. So, ito yung maling mindset ng karamihan. Gusto nila, pag nag-fitness sila, of course, lahat naman tayo. Gusto natin nagpayaman, nagpa-pogi, basta kahit ano. Gusto natin result agad. Pero hindi natin iniisip yung establishing the habit. Kasi imagine huwag mo isipin yung result. Diba? Huwag mo isipin yung 20 pounds na kailangan mong alisin. Huwag mo isipin yung 1 million na kailangan. Isipin mo siya once o a few times. Pero ibato mo lahat ng focus mo dito. Ito yung pinakamalaga sa lahat. What if ang goal ko is hindi pumayat but to do the habits for 60 days? Yun lang. Pag 66 days na naabot mo na yan, yan ay magdadala doon sa result. So magagawa mo lang to sa 66 days by doing baby steps. Yeah, so mas okay ng 1K lang hanggang 66 days. Hindi naman ibig sabihin na, di ba, baby steps na 200 steps a day? Hindi. Mag-start ka sa small and then do progressive overload, yung tawag doon. Mag-start ka sa step target na kayang-kaya mo gawin, na panis sa'yo, na kaya mo gawin forever. Okay. And then every week, pwede ka mag-adjust. Yung masasabi mong hindi mo kailangan na sobrang lakas na motivation para na willpower. Okay. Kasi ito pa yung isang concept.
Yung willpower natin, ibig sabihin ito yung battery mo sa disiplina. Oo. Nauubos yan eh. Mm. According to science, Mm. according to studies, finite ang willpower. Ibig sabihin, limited. Naubos. Pag-usapan natin yung micro. Let's say sa isang araw, kunwari may cake sa harap mo. Okay. Kunwari, pagising mo. Pagising natin, ito puno yung willpower natin. Ha? Mm. Tapos pagdaan mo sa kitchen, meron dong cake. Ikahinaan mo yung cake. Kryptonite mo. Oo, kahinaan mo. Tapos parang nakita mo yung cake, diet ako ngayon. No. Nakikita mo siya, daan ka ng daan. Tapos parang nire-resist mo. Hindi ko kakainin yan. Pagdating ng gabi, ubus na yan. Nilamon mo na. Kakainin mo na yan. Sure ako. This is why, kaya inuna natin discuss yung environment kasi yun nga, gusto natin ayusin yung environment natin para makatipid tayo willpower. Yun yung pagsusupport ng goal. So, willpower limited. So, ang goal nito is kailangan maayos na yung environment nila, ma-communicate nila sa environment nila, sa mga tao, na kung ano yung gagawin nila para ma-accomplish yung 66 days na to. Sa isang habit lang to. So, dapat lahat ng habits nila is ma-complete nila in 66 days. Yeah, yun Magagawa nila incremental. Yep. Hindi naman lahat na habits, 66 days, meron iba na na-install sila 1 year pa, 6 months. So, depende kung... Pero majority, ito yung... ito yung average, 66 days. Kaya gusto natin i-baby steps kasi gusto natin yung habits natin, yung magdala sa atin doon sa results. So, ikaw, Frank, sige nga, magbigay ka ng ano yung habits ng pagpapayaman. Trabaho dire-diretso sa computer, mag-outreach sa mga clients ng dire-diretso para the more numbers, siyempre, the more repetitions, the more chance of so, success. related sa work, di ba? Oo. So, ako, kunwari, itatrack ko yung execution ko sa pagpapalaki ng business. So, ano yung tinatrack ko dito? Ako, kailangan ko mag-work ng 3 hours pagkagising. So, yun yung ano ko. Yun yung behavior ko. So, syempre, kung bago ako dito, ano yung baby step nun? 30 minutes. 30 minutes muna. 30 minutes. Every day. Hanggang maging habit siya na-increase ko na siya, siguro, second week, tataasan ko na siya 1 hour. 1 month, 1.5. Yung ganon. Pero pwede ka bumalik ulit kapag hindi mo na kinaya. Pwede. So ito yung kailangan natin tandaan kasi dito ako napako na matagal eh. So, kunwari, abot mo na yung 3 hours na work. Let's say, yun yung habit na gusto ko i-build. Naabot ko na yung 3 hours in the morning na work. Tapos, nagkasakit ako. So, nawala yung habit mo. Kunwari, 1 week, parang napahinga ako, natingla ako. Ang pwede kong gawin is babalik ako dun sa minimum ko. Pinaka-minimum. 30 minutes, 15 minutes. Just to keep the habit. Yun yung iingatan Tapos natin. i-build mo ulit. Ang problema dati, syempre, achiever tayo. Alam ko maraming achievers dito. Na hindi 3 hours na ako, dapat 3 hours, ano yun, pagbalik ko 3 hours agad. Oo. Yun yung mali kasi wala, trinay ko yan dati sa gym, sa deep work, Sa business din. wala, na-frustrate lang ako na ulit ako ng ulit kasi pag hindi ko na-achieve yung 3 hours pagbalik ko, tapos ma-frustrate ako, sabihin ko, next week na lang ulit ako. So, okay lang pala. Huwag sila ma-butthurt kapag nagkasakit and everything. Parang hindi, kailangan ko 60 pounds na or 10 kilos na. May injury. Okay. So, okay lang install sa mind nila. Di, okay lang bumalik ulit and everything. Kaya, nakakatakot din na parang ilang days na, kahit kunyari di ka nagkasakit, wala lang, tinatamad ka lang and everything. Okay lang once, okay rin twice. Pero pag thrice, parang... Ako nga, twice, ano na yun eh. Kasi ito, kung meron tayong target, let's say ako 3 hours, pero meron akong minimum na target, dalawa eh. Hindi dapat isa lang eh. Yun yung para sa mga araw na may emergency, may nangyari, 30 minutes. Okay, 15 even. Just to keep the habit. Okay. So kung meron kang minimum na gano'n, ba't ka mag-skip? Sabagay, sobrang minimum na nun eh. Madali na siyang gawin eh. Saka ito yung tricky part. Yung pag tinatamad ka, tapos nag-skip ka, habit din yun eh. Binibuild mo naman yung ibang habit. Oo. Okay. So parang tinamad ako, nakaramdam ako na parang wala akong gana ngayon ah. So ano yung habit mo pag tinatamad ka? Yun yung gusto kong i-reinforce sa mga clients ko. Ito yung ginagawa namin sa Kaizen. Tawag namin dito is no 0 days. Yung kahit ano mangyari, meron kang minimum na kailangan Kahit gawin. sobrang liit man lang. Sobrang liit lang. Basta magawa mo man lang. For example, kahit kapag sa workout, tinatamad ka talaga ngayon and everything, kahit isang set lang okay na. Ganun no, isang set lang. Parang sa business din or sa pagkatrabaho, kahit 15 minutes lang okay na, basta wag ka lang ma-off track. Oo, yan lang. Okay. So, baby steps yung pinakamahalaga. Huwag ka kagad papalo. Yeah, Minimum muna. Tapos progressive overload. Ibig sabihin ng progressive overload, guys, sa mga hindi nakaintindi, fitness term to. Ito yung regularly nag-increase ka nung
resistance, nung target, nung ginagawa mo. Kunwari sa gym, kunwari this week, 10 push-ups nagawa mo. Next week, gawin mo 12. Yun yung progressive overload. Kunwari sa work is nagsisave ka ng pera 50 pesos a day this month. Next week, 70 na. Okay. Progressive overload. Always increasing. Hindi man siya week to week, but over time. So, hindi ibig sabihin, Frank, na kunwari, nagsisave ka ng 50 pesos this week, this month. Tapos na next month, nag-70 pesos ka na. Tapos bumalik ka ng 50. Hindi naman ibig sabihin na agad, nag-decline ka na. Kasi kung bumalik ka ng 50, kasi na out of budget ka lang. Pero in the next few weeks, binalik mo ulit sa 70, progressive overload pa rin yun. Kasi tignan mo siya ng mas mahabang oras. Okay, so yung ibig sabihin ng progressive overload. Dahan-dahan na pagdagdag, pwedeng weekly, pwedeng bi-weekly, depende na lang. Pero meron isang problema dyan. Ang problema ng iba dyan, hindi hanggang 3 hours lang ako kasi pagod na ako after 3 hours or sa workout. Hindi, hanggang 8 reps lang ako, di ko na talaga kaya ng ano. Narinig niyo yung sabi ni Frank, alam ko marami nagsabi nun. Sinasabi ko rin niya, hindi ka na talaga kaya. So babalik tayo dun sa step 2, limiting belief. Tatanungin mo, ito yung practice, ito yung actual practice na tatanungin ko yung sarili ko, hindi ko na ba talaga kaya? May way ba para maka-progressive overload ako? Tapos yung version 2 na, yung iba nga kinakaya eh. Anong ginawa nila? Na hindi ko nagawa, yun na yun. So, tali-tali na yun. Tali-tali na yun. Okay. Diba? Self-reflection, tas parang review, tas feedback sa sarili na parang ano yung adjustment. Okay. At kaya mahalaga din yung coach. Yeah, mahalaga. Kasi siya yung usually nakakita ng blind spot. So, gets sa Frank, no? Okay. Gets naman. Gets naman, guys, no? Okay, so ngayon nalaman nyo ni step 1, 2, at 3. Alam nyo na environment, limiting belief, dun lang paikot-ikot lang. So, baby steps. Ngayon, sa pagdating sa negosyo, paunti-unti lang. Kunyari, nag-outsourcing kayo or business na tinuturo ko sa inyo. Ano lang, 15 minutes lang or 10 outreach lang kada araw or 5 lang, paunti-unti lang every week, tas magdadagdag ka kung galing ka talaga sa environment na walang-wala talaga. Basta yung pinaka-minimum. Pagdating naman sa fitness, sabi naman ni Brother Cho, is yung pinaka-minimum na kaya mo na tanga-tanga ka na lang kapag hindi mo ginawa. Yun na yun. Kapag, kunyari, sinabi niya, 1K, 2K steps, 3K steps, dagdagan mo na lang every week, basta kaya mo. Pag hindi mo na kaya, balik ka ulit sa limiting belief, tignan mo yung 2.0 character, hanapin mo yung habits na ginagawa nila, at kung may coach ka, magtanong ka. Yeah. So, yun yung ano natin. At yung step 5 natin, after natin malaman na, okay, baby steps tayo. So, ang next logical step dito ay, paano natin malalaman kung consistent ba tayo? Paano natin matatrack yung progressive overload? Okay yung pagdadagdag. So, kailangan yan ay, ang tawag ko dito ay awareness. Awareness. So, paano ma-achieve yan? Via tracking. Ito, may hate dito. Sobra. So, tracking, ibig sabihin, tracking behaviors. Tinatrack natin yung mga ginagawa natin na steps. Baby steps. Diba? Kasi paano mo nga naman masasabing nagpo-progressive overload ka kung iniisip mo lang, ano ba ginawa ko last week? 1K steps ba yun, Frank? Sabi mo, ewan ko sa'yo. Tingnan mo yung relo mo. Oo. So, yun yung value ng tracking. Para malaman lang nila kung nasaan na sila. Actually, maraming benefit to eh. Ito yung pwedeng pasok din to sa environment. Kasi ang binabago ng tracking, ang binabago ng awareness ay yung internal environment natin. So, may internal pa palang environment. Meron yan. So, best example ito, kunwari, pumasok ka sa Kaizen. Sasabihin ko sa'yo, wala pa tayong pagpapapayat na kailangan gawin. Ang unang-una natin kailangan gawin, bumili ka ng weighing scale. Lagay mo sa CR mo. Pagkagising mo, pagkaihi mo, tumapak ka dun. And for a lot of people, that's enough for them to change their behaviors. Kasi nakikita mo, pucha, 100 kg. Hindi ako kakain mamaya. So, yun yung meaning ng internal environment. Tapos doon din sila magkakaroon din ng motivation kapag nakalaman nila na, ay, nabawasan na ako ng 1 kilo. Yep. Pero ito, marami akong kilala na nade-demotivate sila sa pag nakikita nila yung... Oo, kabaligtaran naman ang nangyayari. Oo. So ako, gusto kong ipasok yung ganong mindset sa limiting belief. Pag ganun yung naging atake sa'yo. Pag ganun yung effect sa'yo. Kasi ito So, dapat good intention talaga to. Kapag naging bad ang naging effect sa'yo nito, limiting belief na yung problema sa'yo. hindi siya technically laging limiting belief. Pero gusto kong i-challenge mo yung sarili mo na kailangan mo iwasan yung truth. Bakit tinatakasan mo yung... Katotohanan. Oo. Hindi ka ba ready makita yung sarili mo na 90 kg ka na 100 kg ka na?
parang sa finance, tinatrack mo rin Yun. yung pera mo, yung Yun, expenses oo. mo and everything. Hindi ka pwede ipon mo. magbulag-bulagan eh. So, kailangan mo, kunyari, wala ka na talagang ipon, i-face mo talaga na Yeah. wala ka talagang ipon. Parang ganun. You have to face, you have to be real sa actual situation mo. Kasi dun mo lang magagawa ng plan Ah, okay. yung pagbabago mo. So, parang pag kunyari, wala ka ng pera sa bangko, nakita mo kasi tinatrack mo eh. So, there's two cases. Kapag nakita mo wala kang pera, yung ibang tao, mamomotivate. Yep. Yung iba naman, nade-demotivate. So, kapag nade-demotivate, yung sinasabi mo is kailangan nilang i-challenge sa sarili nila. Yep. Ako at least yun yung gagawin ko. Hindi ko sasabihin sa'yo na, okay, wag mo tignan. Takasan mo lang ng takasan. Kasi kung ako yung coach mo, paano ko malalaman kung nagpa-progress ka? Kailangan ka titignan yung bank account mo. Tama. You have to be aware sa metrics mo. Kesyo fitness yan, kesyo pera yan, kesyo business aspect yan. Diba, ikaw, mahilig ka mag-track sa business side, ng Oo. conversion, ng... Kumbaga, pagdating sa negosyo, kapag wala kang numbers, kung bulag ka, walang mangyari sa'yo. Wala. Ganon din sa fitness. Sa lahat. Sa lahat. Sa lahat. Grabe. Matatawa nga, even sa... Basta maraming personal na bagay. Mahilig ako mag-track kasi lahat. Ano pa yung mga tinatrack mo outside doon? Tanongin na natin ngayon na. Ano ba yung tinatrack mo outside doon? Kasi yun lang alam mo ko finance, business, at fitness. Ano po ba? Sa relationship ba nagagamit yun? Hindi, ito weird. Kunwari, ako medyo mahihayin ako eh. So, inisip ko, shit, paano ko ba ma-work on yung pagkamahihayin ko? So, ikaw, nag-Kaizen ka. Di ba na may Okay. tracker doon? Okay. Meron doon optional habit na inisip ko muna yung version 2 ko. Parang, sino ba yung show na hindi na mahihayin? Okay. So, ano yung ginagawa niya? Kasi inisip ko, ano yung mga behaviors kaya na pwede kong gawin? Hmm. So, nilagay ko sa optional habit ay dapat everyday may gawin ako, may sabihin ako na a bit stretch for me. Yung parang outside ng comfort zone. Okay. Kunwari, ito kunwari, kapitbahay namin. Hindi dito kapitbahay namin. Okay. Kunwari, may busina ng busina. Dati, parang ibabrush off ko yun kasi nga, ayoko ng conflict. Ayaw mo ng ano. Oo, pero nung... Ayaw mo ng interaction. Oo, sabi ko, Balance. anong behavior yung hindi na mahiyain? Yung nag-express, yung assertive. Mm. Ayun, ang ginawa ko, sinabi ko sa guard. So, big stretch na yun sa'yo. Oo, malaki na yun. Malaki na yun sa akin. Para sa'yo. Mahihain ako Grabe. Tapos ito pa, yung masahe. Di ba? Masahe. Minsan parang, hindi, ang sakit-sakit. Tapos parang nahihiya ka. Pag sinabi mong medium, tangin na hard to Hard tong Tapos ginagawa. parang tisi mo lang. Oo, parang ayaw ko na sabihin. Yun yung parang opportunity sa akin yun. Okay, mag-speak up ka. Okay. So, daily meron akong tracker for that. Okay. So, kailangan mo sadyain na kailangan mong gawin kasi habits nga siya, di ba? Oo, habit eh. Okay. So, mag-isip ka rin. Oo, mag-isip ka. Even nga yun sa ano eh. outside point ko. Even sa kunwari sa relationship. Kunwari, wala kang maisip today. Dapat may default ka na gawin. So, kunwari, tatanungin mo yung girlfriend mo, parang, ano yung mga grateful ka today? So, yung mga ganun eh, mga corny. Ano pa sabi nito? Oo, parang ganun. Ayun lang. Meron ako mga minimum na ganun. Okay. So, kailangan mo siyang i-track for the sake of you are doing this 66 days for na habit na to. Yep. So, kahit ano yan. So, in short, nalaman nyo lang dito na mahihain daw siya. Okay? So, mas gusto niya na lang na masaktan siya, na mairita siya kaysa may conflict. Ngayon, workout niya na at nagiging version 2 niya na yung pagiging hindi mahihain dahil tinatrack niya at ginagawa niya tong baby steps as much as possible. Yeah. So, yun. Another example dito yung kunwari, magsasalita lang sa camera. Yung parang go-vlog. Ako, mahihain nga ako, diba? Oo. Ayun, daily. May tracker ako. Oh. Ginawa ko po hindi. May minimum, may full version. Yung full version, may storytelling. Okay. Oo, So, kailangan- ngayon pinapractice mo yun? Kailangan ma-follow ko yung structure na galing. story, tapos may point, may lesson. Tapos pag, kunwari, gabi na, wala na talaga, umalis kami, wala lang, mag-post ka lang, mag-film lang kahit ano. Check pa rin yun. Kasi keep ko yung Galing habit nga. strict. So ngayon, sa mga nanonood ngayon, once na nalistin mo yung mga habits, alam nyo na kung anong gagawin nyo. At alam nyo na yung pinaka-minimum. So, pag nalaman nyo yung minimum, gumawa na kayo sa papel, Google Sheets, sa calendar. Notebook kayo. So, notebook kahit ano, basta i-track nyo. Kaya yung iba may habit tracker, di ba? Yung mga checkbox, mga ganyan-ganyan. Libre lang yan sa Notion, sa Google Sheet, or kahit sa notebook, or kahit nga sa index card, di ba? Lagyan mo lang ng ganyan. I-track nyo, mahalaga is matrack nyo para malaman nyo kung nagpa-progress ba kayo or hindi. Tama? Yep. Tama. Okay. So, step number 6 natin. Next dito ay related sa may experience nyong challenge. Ang step 6 natin ay Yan na, malala na yan, guys. Kulay red na yung ginamit na, Oo, eto. na marker. ito delikado to. So, ang tawag namin sa Kaizen dito ay deep stage.
Ano yan? Sa mga hindi nakakalam. From the word itself, dip. Okay. Ibig sabihin, ito na yung nawawalan ka ng gana. Nawawalan Eh, ng hindi motivation. motivation na sinasabi mo. Yeah, ito yung loss of motivation due to many reasons. Let's say, baby steps, paulit-ulit, wala akong result, umay na, wala na yung initial high na motivation, yung hype na hype ako. So, ito yung dip stage. Usually, nangyayari to sa 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks. Yan yung mga delikado. Siguro 4 to 6 weeks. Ito yung parang umay ka na. Ganito lang ba talaga yun? Boring pala. Unlike kasi nung sa umpisa, na sobrang motivated natin, nagpa-plan Oo, tayo, nagagawa nangarap mo na tayo. to. Ano yun eh? Honeymoon stage. Parang sa relationship. Oo. Di ba yung the first few months, yun talaga Oo. yung peak talaga eh. Kaya sinasabi nila, hintayin nyo na lang pag dumabot na kayo ng years. Oo, Parang ganyan, lagot 3 kayo. years, lagat kayo. So it's the same. It's the same Okay. sa execution ng habits natin. So lahat, nagkakaroon ng deep stage. Oo. Kaya ko siya nalagay sa step 6 kasi gusto ko maging aware tayo na pangit na pakiramdam to. Masaklap to kasi nawawalan ka na ng motivation. Pero this is normal. Normal lang yan. Yan lang. Ma-absorb mo lang tong concept na okay, nagdi-dip na ako, normal lang yan. Okay. Ang mali kasi ng karamihan, tinitreat nila yung dip as something na may mali sa kanila, sa ginagawa nila. Ginagawa nilang victim yung sarili nila. Oo, parang, uy, nawawalan na ako ng motivation, hindi kagaya ng first week, second week ko. Ibig sabihin may mali. So, lipat na ako ng program, lipat na ako ng ginagawa, Magpalit na ako ng jowa. magpalit na ako ng jowa. Parang ganon, no? Oo. Kasi after ng honeymoon, kapag nag-away na, mag-dip na yon. Yeah. Tapos yun na yung ayoko na dito, parang ganon. Pwede. Oh. Pas kaya yung iba, paulit-ulit lang kasi after nila mag-dip, Hinahanap nila sa bago yung excitement ulit. Kala kasi Oh. nila magiging permanent yun. mm It's the same. Sa program, let's say, hanap ako ng bagong fitness program, nakakatamad na to. Oo. Kala nila, yung paghahanap ng bago is, Yung- makikip nila yung permanency. mm Hindi, normal to eh. Tatamaan ka nito kahit anong ginagawa mo ng paulit-ulit. Ang first step sa deep state is acceptance. Oh, awareness lang na okay, nangyari na, sa dip na. Okay lang, parang huwag ka masyadong mabat-hurt. Wag mo personalin. Natangin na failure ko naman. Hindi. Hindi naman. Oo. Deep stage is also tinatamad na din. Yeah, loss of novelty eh. Mm. Novelty kasi, di ba, pag may bago tayong plan, even bagong sports, basta bago lahat. Hype ka. Novelty, ang lakas talaga niyan. Even bagong kotse, di ba? Bagong gamit. Mm-mm. Di ba parang pag Hype na naluma hype ka na yan, kasi, oo. nakatambak na lang yan. Oo. Ganyan talaga yung novelty. Need siya eh. Lahat tayo affected doon. Walang hindi na-excite sa mga bago. So yun yung una kong gustong install sa atin. Yung deep stage is very normal. Lahat pagdadaanan yan. Wala kang mahanap na bagay, na program, na pagpapayaman, na ways, na strategy na hindi ka tatamaan ng deep stage. So kaya ko siya kinonect dito sa habit is kasi yes, normal siya. So therefore, don't rely sa motivation. Mag-rely ka sa habits. Paano nga sila mag-rely sa habits kung tinatamad nga silang gawin yung habits? Tignan mo lang yung current life mo. Okay. So, ano yung mga bagay na ginagawa mo ngayon na hindi ka naman motivated? Tanongin kita, Frank, tututbash ka ba araw-araw? I cannot say. I would like to call my lawyer first, no? Bago Hindi, niyo ko i-interrogate. pero Of best, course, best syempre. example, di ba? Hindi ka naman sabi, excited na ako magtuturo. Sa bagay, oo. Mm-mm. Pero, yan yung cause ng malinis yung bibig natin, di ba? Mm-mm. So, it's the same na hindi mo kailangan yung hype, yung motivation for you to do the habits. Ako nga, ang goal ko is maging normal siya, yung hindi na ako hype na hype. Kunwari, gusto ko mag-work sa taas. Kasi yun yung magpapayaman sa akin, yun yung mag-create ng transformation sa clients ko. Gusto ko, umakyat ako na wala ng hype, normal lang siya. Ginagawa ko lang, tas wala na. And ibig sabihin nun, yung habit na yun na talaga yung magdadala sa akin eh. Doon, papunta sa So, gawin mo lang. gawin mo lang. Kaya siya baby steps, para hindi mo maramdaman yung bigat niya. Okay, so balik, kapag nag-deep stage ka, gagawin mo pa rin yung habit, pero balik ka ulit sa baby steps. Pwede, kung sobrang hirap talaga. Kunwari, Pero wag mo yung naman una talaga, huwag mo bitawan. Okay. So, yun yung protocol. Yep. Ito yung awareness. Kunyari, nag-work ako for 8 hours every day. Ganyan. Biglang nag-dip ako. Dahil sabihin nga natin, naghiwalay kami ng asawa ko, or dahil may namatay, or may nangyaring masama and everything, or nagkasakit ako.
sabi natin deep stage and everything, or kahit yung motivation lang, na walang motivation, hindi na ako nag-work for 8 hours. So, ang point mo lang is gawin mo pa rin yung habits. Yeah. So, kahit 15 minutes lang, kahit 30 minutes. Yep. Kasi ito lagi ko sinasabi to sa mga clients na hindi naman mawawala ng problema. Lagi may problema. Lagi. May dadating yan. Kung wala ka ngayon, antayin mo lang. Meron yan. Oo. Pero ano yung habit mo pag may problem ka? Yun ba yung nagkikwit ka na? Ibig sabihin, kung habit mo yun, lagi ka magkikwit pag may problema. Kaya lang, hindi naubos yung problema. So, pagiging quitter, habit din siya. Oh, habit yun. Yun yung parang, pag bumalik tayo dun sa character, di ba, mindset yun eh. Quitter is a mindset. Pero pag kinonvert mo siya sa habit, it's a behavior habit. Pag na-trigger ka ng ganitong situation, quit na lang. Habit yun eh. Kung gusto mo maging magaling sa execution, hindi ko naman sinasabi maging workaholic ka, maging hustle culture. Ang sinasabi ko lang, bigyan mo ng importance yung habit, hindi motivation. Okay. And tandaan na pag napunta ka sa deep stage, hindi ibig sabihin nung nag-fail ka, ibig sabihin nung may mali na sa ginagawa mo. Again, this is normal. Ang dilema ko naman dito sa deep stage, baka yung iba kasi na parang, tinatama daw ngayon, okay lang, deep na deep na. So, balik ulit ako sa baby steps. Pero internally, hindi pa talaga deep. Kumbaga parang, hindi, tinatamad lang talaga ako. Kasi, di ba, parang ang point mo yung deep. Yung ginagawa mo na yung best mo, ginawa mo na, binigay mo na lahat-lahat, pero talagang ganun ka talaga. Paano mo ma-differentiate yun? Hindi, ako, okay na yun. Kung tinatamad ka, sabihin mo deep, okay na yun. Okay na yun? Mas okay Basta na yun. i-keep mo yung habit. Basta non-negotiable. Kahit anong gawin mo, Oo. kahit di ka na mag-track and everything, basta yung habit mo is tuloy-tuloy. Keep mo lahat yan, pati yung tracking. Tama naman. Pero ang point ko dito, kahit tamaring ka, kahit anong gawin mo, basta mas possible, i-keep mo lang yung habit mo. Yun yung ano ko. Kung gusto mo makip yung result. Kasi yun nga, lagi tayong tatamarin, lagi mawawala yung novelty, lagi tayong magdidip. So, ano yung binibuild natin na habit pag nangyayari yun? Ako, gusto ko, yung good habits pa rin. Hindi lagi sa magandang araw ka lang nagda-diet o nag-work. Diba? Regardless kung ano yung situation, ginagawa ko yan. So, yan yung pinapractice ko. Okay. So, in short, guys, kapag nagawa niyo na baby steps at tinatrack niyo na, 66 days yan, mag-intay lang kayo after mga 1 month, 1.5 month, mararamdaman nyo na yung Tinatamad na kayo. tinatamad ka na, nawawalan na kayo motivation, nahirapan na kayo. So, ang sabi ni Boss Cho, tuloy mo lang yung habits nyo para sa 2.0 nyo. Okay lang na bumalik ulit kayo sa simula, sa baby steps, sa maliit lang, as long as nandyan pa rin si habits. Okay. Yeah. Gets naman, guys? Okay. man yun, Dahil gets naman, ang ating step 7 ay... sige, wag natin burahin si 6. Naku po, iniwan si 6. Parang delikado pa rin to. So, 7, i-connect natin sa loss of novelty. Ayan yung deep stage, di ba? So, ang 7 natin ay managing. Ito, favorite ko to. Donut. Ay, hindi. Dopamine pala. Akala ko donut. Managing dopamine. Ano ang dopamine? Alam na nila yung pagmamanage eh. Ano yung dopamine? Sa mga sobrang wala silang kaalam-alam sa mga ganyan, ano yung dopamine? Explain mo na very simple. So, ito yung molecule sa brain natin na Ang hirap pa rin magets eh. pwede mo siyang tawagin na motivation lang din. Parang, kunwari ito para ma-feel nyo let's say, narinig mo yung cellphone mo tumunog. Yung dopamine doon is yung desire mo na i-check Okay. yung phone. Parang may excitement ka. O kunwari, nag-post ka ng YouTube. Kunwari, nag-post ka ng picture sa social media. Yung i-check mo na yung ilan yung likes, ilan yung nag-comment. Yun yung dopamine. Okay. Yung parang anticipation, yung excitement, yung feeling na yun. So, ang dopamine is, ano siya, feel-good hormone, kumbaga. Basta related siya sa reward. Sa reward. Oo. Basta kapag, kunyari, naayos mo yung higaan mo, nasatisfy ka. Ayun. Namin ako. Pero ang very quick talaga yung pag-check ng notification. Reward yun eh. Kasi kung may nag-like sa'yo, dopamine na yun. dopamine yun eh. Kasi na-feel good ka eh. Parang ganun. So, itong dopamine, malaki yung role niya sa motivation. Kaya ako siya kinonect dito sa number 6. Kasi yun nga, di ba, ang deep stage natin is nawawala na tayo ng motivation. Oo. Nawawala na kasi yung novelty. Yung dopamine, yan yung kabaliktaran nun. Yan yung spike ng novelty. Parang bago. Di ba, kunwari, pag sinabi sa'yo na, uy, nasa shiny object ka na naman. Gusto ko mong bumili ng ng bagong bag, ng bagong kotse. Dopamine yun.
Pag sinabi sa'yo ng first crush mo na I love you too, Oh, yun. dopamine yun. Sa dopamine. No, tayo na, papadopamine ka talaga. Tayo na, dopamine ka. Oo, tayo na. Okay. So, kabaligtaran ng deep stage is dopamine. So, ito yung imamanage mo na ngayon. So, ibig sabihin, pag na-deep stage, wala ka ng dopamine. Yung ba ibig sabihin nun? Ito pag kinonect ko ang dopamine sa usapang Kaizen is, let's say, sabihin ni client, nagdi-dip na ako, nawawalan ako ng motivation. Ang una kong ipaparealize sa kanila, na ano ba yung nangyayari sa life mo ngayon? Mm-mm. Ano ba yung lifestyle mo ngayon? May binago ka ba? Let's say, laro ka ba ng laro ng games? Mm-mm. May mga bago ka bang kainuman? Mm-mm. Kasi lahat yan, Connected. nag-i-stimulate ng dopamine sa brain natin. So, pag overstimulated tayo, scroll tayo ng scroll, comparable yan sa addict Okay. na drugs ng drugs, tapos tumataas yung So, pag nag-drugs ka, dopamine din yun. tolerance niya. Yeah, yun yung, Okay. yun yung, Pag umiinom ka, dopamine din yun. Pag kasama mo yung mga kaibigan mo, dopamine yeah, din. may dopamine. So, May dopamine kailangan mo release siyang yun. i-manage. Kaya kailangan mo siyang i-manage kasi pag sobrang stimulated mo na, so sobrang taas na ng tolerance mo sa dopamine, hindi ka na mai-stimulate ng mga productive behaviors. Ng mga good habits. Oo, kasi yung mga good habits, usually low dopamine yun eh. Low Kunwari, dopamine. ito compare mo yung pag-scroll sa social media versus sa pagbabasa ng book. Oo. Ano yung mas stimulating? Siyempre, yung bad habits. Oo, Yung syempre yung mga pag-i-scroll. reels, di ba? Yung mga short. At matagal, makakuha ng good habits sa, ng dopamine sa good Yep. habits. So, ang ginagawa ng brain natin, usually, pag gagawa tayo ng behaviors na, kunwari, gusto natin magbasa. Let's say, kumuha tayong book. Mm. Si brain, automatic yan na kino-compare niya yung dopamine na nare-release dito sa behavior na to versus dun sa pinakamalakas niya. Oh, yung kalaban niya, yung competitor niya. Kunwari, mahilig ka mag-games. Kunwari, ML. Dota. Mm. So, pag nagbasa ka ng book, kino-compare ni brain, Subconscious to. subconscious yan. Hindi mo hindi ka aware, hindi tayo aware dito. Parang kino-compare niya, boring naman ito. Pero ayoko nito, Hindi niya na-stimulate. Okay. Kasi ang taas na ng tolerance ko sa dopamine. Okay. So, parang siyang alcohol tolerance. Kape. Kahit kape. Okay. Parang di na ako inaantok pa rin ako kahit nakatatlo na ako. Okay, Taas ng okay. So, kaya kailangan natin i-manage si dopamine. So, ibig sabihin nun, parang babaan mo yung tolerance mo Yeah. sa dopamine. Pwede tayo mag-detox, pwede tayo Parang bang hirap naman yung detox. Di ba walang Yeah, social media? No? Actually, medyo struggle to sa lahat, lalo na nasa mundo tayo ng digital, di ba? Yes, oh. Mahirap, pero dito ka makakuha ng advantage nila. Paano ka magmamanage ng dopamine kung kunyari work mo, social media manager mo? Kumbaga, sabihin ko sa yung strategy ko, kumbaga ito yung competitive edge to eh. Pag na-manage mo yung dopamine mo, let's say, natiis mo yung boredom ng isang araw, let's say, kunwari, inalis mo lang yun, o inurasan mo lang yung social media mo. Dati, 12 hours a day ka nag-scroll. Ngayon, napanood mo tong video na to, sabi ni Coach Cho, manage mo yung dopamine. Bukas, nagano ka, binawasan mo, ginawa mo 2 hours. Tapos parang buryo ka nun. Oo. Okay lang yun. Maganda yun. Magandang sign yun. Kasi parang kailangan mong tiisin. Oh, yun. Gusto ko na mag-ML. It's the same as treating deep stage as normal, na i-treat mo yung boredom as something good kasi yung tolerance ng brain mo sa stimulation, bumaba. Torture na yun eh. Di ba yun din ginagawa sa solitary confinement? Di ba sa mga kriminal? Yeah. Mahirap yun. Kasi di ba walang dopamine ka sa gito kasi pader lang kausap mo dun eh, di ba? Oo. Pero imagine mo, di ba? Parang gutumin ka ng dopamine. So, bigyan ka ng book. May excite sa book. Sa bagay. Oo nga, no. Oo nga, no. Kunyari, na solitary confinement ka, masama kang tao, tapos binigyan ka ng book, pang kumbaga, para sa'yo, tama na, good shit High na to. dopamine. Okay. So, kumbaga, kailangan mo talaga gawin yun para magbumaba yung tolerance mo sa ano. So, yun yung ibig sabihin ng managing dopamine. Kung gusto mong tumaas yung motivation mo sa mga bagay na productive, healthy, kakayaman mo, ikaka-asenso mo, ikaka-succeed mo, bawasan natin yung dopamine from unproductive sources. Kumbaga, environment mo din. Environment din. Kaya ako, yun nga, di ba nabanggit ko kanina, yung phone ko, lang social media, nakablock yung mga internet ko. So ako, pagigising ako, ang gagawin ko. So ano exciting sa akin? Mag-work. Pati Viber lang yan. Wala message yan, walang Facebook masyado. Oh my God. So aakyat ako sa office, excited ako kasi yun yung dopamine ko eh. Pero pag kinumpara mo siya sa, kunwari pagising ko, nag-scroll ako, ang hirap mag-work. Kasi may laban na yung brain mo na mag-scroll ba ako? Paano mo nilalaban yun kapag kino-compare na ng utak mo subconscious or hindi niya na alam yun kasi matagal? Medyo mahirap na yun eh. Kunwari, inumpisa mo yung araw mo ng high stimulation.
Kaya nag-games ka, ML, Oh, almusal ML mo, ka, oo. ang hirap na mag-work kasi Okay. i-compare na niya yung mga low dopamine din sa unang So, ibig ginawa. sabihin ba, no, wag mong gagawin yung mga ganun? Paano kung doon ka na masaya? Ako, mortal sin sa akin yung pagkagising, scroll agad, check agad na phone. Hindi ko ginagawa yun. Oh, rinig nyo. Baby. Mortal sin niya daw kapag gumising ng umaga, mag-check ng phone. Ano ba dapat gawin pag gigising ng umaga? Ito yung very important sa'yo. Ano ba yung goal mo? Depende naman sa goal. Di katabi ko yung important. Hindi, ako Katabi kunwari. ko, ay, yun. Hindi, yun, di ba? Depende yan, babalik ka dun sa who. Di ba? Ano ba muna yung goal? Oo. Kung goal mo is mag-deep work, kung yung part ng who mo yung mag-deep work araw-araw ng 2 to 3 hours, yun yung una kong gawin. Yung gusto ko Parang pag-isip ko, equivalent din naman ng pag-phone yung pagko-computer. Pero wala social media, yung dopamine wala, na cheap oo. dopamine. Kung gusto nyo, mag-suggest tayo ng mga apps. May mga blocker ako dito. Anong app blocker sa mga ano? Freedom. So, install nyo yung Freedom. Pwede sa phone yan, pwede sa laptop, sa desktop. Iba-block niya yung Iba-block mga- niya lahat. Lalagay mo ng oras doon. Let's say, gusto mo i-block ng buong araw. Meron doon lock mode na hindi mo siya made-deactivate hanggang maubos yung oras. Okay. So, wala ka talaga. Kunwari, Wala kang blinak choice. mo FB, YouTube. Pero tuloy ka pa rin naman mag-YouTube, mag-TikTok, mag-Facebook, mag-ML. Basta, huwag lang sa umaga. Pwede. Ako sa gabi kasi nag-Netflix naman ako. So, Huwag mo lang unahan ng high stimulation yung mga kailangan mong gawin na productive. Kasi trinay ko dati, alisin lahat talaga. Talagang Bank talaga. Bank talaga. Oo. ginawa mo na talaga yun. Ang problema nun, bababa yung enjoyment mo sa life. At connect ka Mabilis ng kang tao. magdidip. Mabilis ka rin Oo, mag-dip. mababurn out ka. So sabi ko, kailangan ko i-balance yung dopamine. Dati kasi ang advice ko, removing dopamine. Oh. Hindi mo matatanggalin. Managing lang. So ngayon, inaalaw ko na yung games, pero dapat hindi siya mauna. Okay, gawin mo siya as a reward. Ayun, maganda yan. Kumbaga, gamify mo. Kapag hindi ako nakapagtrabaho or di ako nag-workout, ganyan. Pero hindi Hindi ko nag-work pwede yun. gawin yan. Di ba Hindi mo mag-work yan. Di mo mag-work yan. Saan hindi nag-work yun eh. Parang reward. So, try mo na yun. Oo, kasi kung gusto ko maglaro, kunwari, hindi ako nakapag-work ngayon, gusto ko maglaro sa gabi. Ang lakas pa rin ng pool niya. Okay. So ako yun lang, rule ko, walang high dopamine. Until after, magawa ko yung mga productive na bagay. Okay. So, parang either way, magawa mo man gagawin pa rin yung high stimulating pag late night na. Na. Okay. So ako yun, work muna, mag-gym muna ako, work, and then meetings, and then afterwards, yun na. Yun yung, Ano ba inuuna mo? Workout or work? Work muna. Work. Taba mo na. Work out, tas work ulit. Tapos yung steps mo, kinukuha mo siya during work? or may sa workout? break naman siya, no? May break ako sa work. So yun. Tapos may treadmill. Naglagay na rin akong walking Walkpad. desk. Malmal ng treadmill ito, limaw eh. Kung nakita niyo lang yung gym niya guys sa taas, ayun. So ay yung ginawa niyang environment din, ginawa niyang gym, yung pinaka third floor nila, ginawa niyang gym para yung friction papunta sa good habits, madali na lang, no? Okay, so ngayon, bakit magka-same yan? Anong relevance nito dito? Related to sa motivation. Yun nga, pag overstimulated ka, never ka magkakaroon ng motivation to do the productive habits kasi hindi naman yan stimulating. Hindi yan kagaya, di ba, yung mga technology ngayon, ano bang company, billion-dollar companies yan. Hindi ka mananalo, di ba? Inaaral nila yan paano ka ma-addict eh. Yung attention, no? Yung attention mo. So, kailangan mo i-manage yung dopamine mo, di ba? Pababayin mo yung stimulation so that maging attractive sa'yo yung mga productive na bagay. Kaya minsan nag-dictate sa kanila kasi wala nang dopamine para sa kanila. Stimulated ka na. Sobra-sobra na yung dopamine mo. Kumbaga ito, parang wala nang kwenta. Parang they're just doing this for wala lang. So pag nag-deep stage sila, kailangan nilang babaan yung tolerance sila sa dopamine. Pwede, or mag-detox sila. maganda So isa sa mga solution kapag nag-deep sila is gawin pa rin yung habits at babaan yung simulation. Yeah, pwede yan. Okay. Or ako nga, ang suggestion ko, hindi siya parang reactive eh. Parang siyang band-aid eh. Huwag ganun eh. Ako, parang i-redesign mo na yung life mo na yung dopamine mo, managed na siya. Hindi siya yung, kasi ang hirap eh. Kunwari, shit, nawawalan ako ng motivation, tanggalin ko lahat ng mga games ko. Hindi. Parang ano yung So good? habits na rin to. Pwede. Oo. Okay. Ano yung good amount? Ano yung sustainable for me na, okay, hindi ko kaya mabuhay ng walang games. So, ano yung sustainable na game time? 2 hours a day. So, kailangan mo na i-design yun. Na nagagawa mo pa rin yung mga good So sa lahat ng achievement na gusto nilang ma-achieve, kailangan nila itong i-master. Yeah. Kung tatanungin mo ako bakit ka disciplined, so,
ito lang naman yun. Kasi Ito talaga. na-redesign ko na yung lifestyle ko na hindi ako overstimulated. Hindi, wala akong social media. Okay. Kumbaga masaya ka na gawin yung good habits versus yung bad habits kasi na-manage mo na yung dopamine mo. Hindi na ako naglalaban. Ano ba gagawin ko? Lalaro pa ako. Okay. So, kung gusto nilang yumaman, gusto nilang pumayat, gusto nilang magkaroon ng negosyo, gusto nilang magandang relationship and everything, I-manage mo yung dopamine mo, ipunta mo yung dopamine mo dun sa goals mo. okay. So, after nun, so kunyari nag-deep stage sila, gawin na nila yung habits, i-manage nila yung dopamine nila, or habang isa na rin ito sa mga habits na kailangan nila din gawin, para kapag nag-deep sila is medyo tolerable naman as much as possible. Yeah. So, ang after na to, yung last steps mo, step 8 is, Ito yung circling back sa environment. Pero ito kasi related to eh. Gumamit tayo ng accountability. so ano yung accountability at ano yung nasa-solve niyan? So ito parang same din. Internal sa external environment. Okay. So pwede siyang pasok sa environment. Pero gusto kong lagyan ng separate na isa siya. Kasi ito yung isang crucial aspect ng Kaizen program. Okay. So kaya sobrang dami results, kaya ang kaganda ng results because of this. So accountability, ito lang yung meron kang new group na same kayo ng ginagawa. I mean, hindi man kayo same ng ginagawa, but same kayo na gusto nyo i-hold yung isa't isa na sa higher standards. Parang Frank, magko-commit ako sa iyo na ito gagawin ko. Gusto ko, wag mo ko hayaan bumetics. Okay. Nire-respect kita, gusto ko magka-group tayo, magka-buddies tayo. Kasi gusto ko magtulungan tayo sa goals. Yung commitment ko, mahihiya akong di yan gawin kasi nag-commit na ako sa'yo. Kasi nag-commit ka rin sa akin. So, ganun yung concept ng accountability. Binabago niya yung internal environment kasi meron ng hiya, may napapahiya ako kay Frank, may pustahan pa kami, bibilin niya ako ng Tesla pag hindi ko na. Okay. So yan, merong internal environment, so magbago yung behaviors natin, yung motivation natin. And also, may external environment kasi mapapalitan magkakaroon ka ng new set of friends or new set of circle. Okay. So, dito sa accountability is parang nagko-commit ka sa sarili mo, nagko-commit ka rin sa kaibigan mo, tapos yung environment mo pa is nakaset up Yeah, for... so marami siyang tatamaan. Okay. Mas malakas ba kapag may pusta? Depende. Yung iba kasi yung too much pressure hindi nag-work sa kanila. Oh, So, okay. depende sa profile, personality ng mga ka-group. Kasi kunwari sa Kaizen, meron doon nagta-thrive, nagsasucceed pag gusto nila yung chill lang. Parang wala tayong pinapatunayan this season. Pero may iba naman na Very competitive talaga. next season, sali ako sa gusto ko yung patayan yung commitment talaga. Gusto ko, doon ako gumagana. So, depende sa personality. Depende kung paano kayo mag-blend yung harmony nyo ng Okay. So, hindi sa pilitan na dapat may pusta. So, kailangan mo rin maaral din yung body mo or yung kasama mo sa peers mo or yung group mo. Kung ano bang klaseng motivation Yeah, ba? kung ano yung nag-motivate sa kanila. Kunwari, ako, kunwari, ang pinaka-fear ko, takot akong mapahiya sa tao. Sa may ibang tao. So pag di ko na-achieve tong mga habits ko, hindi ko na-checkan yung 8K steps, kunwari. Po-post ni Frank yung Notes natutulog ako na. So yung gano'n, kailangan nyo hanapin, kaya maganda yung ka-group mo. So, maghanap ka na ng consequence na tolerable or hindi naman tolerable? Hindi tolerable but motivating. May mga napansin ako dito na pag kinomit nila yung pinaka-hate nila mangyari o yung takot na takot sila, anong nangyayari? Nandadaya. Oh, Kasi puti kayo yung mangyari. So, Oo. hindi lang siya tolerable, but ano yung motivating? Ano yung parang kaya mong itaya na mamomotivate ka? Hindi ka lang matatakot. Kumbaga, hindi naman yung sobrang takot na parang kailangan mo ng manduga, Yun. kailangan mo ng i-AI yung photos mo. Yung enough lang para ma-motivate ka. Kunwari, kung ikaw motivated ka by fear, pwede mong gamitin yun. Ako, kung motivated ako by gain, kunwari, pag nagawa mo yan ng 6 weeks, bibilangan na ng running shoes. Ayun, kaganahan ako nun. Doon ginaganahan. Ayun. Okay. So, sa iba, kailangan nila malaman yun. Kailangan nila mag-usap. So, hindi, like sa tao, kunyari, yung nanonood ngayon, kailangan nila malaman kung ano ba nag-work sa kanila, kung price or consequence, Yeah, or gains or losses. gains or loss, kung ano yung nag-work sa kanila to do whatever it takes doon sa achievement na yun. Parang Yeah, ganun. even nga, walang pusta. Just the mere fact na may nagbabantay sa'yo, gaganahan ka.
Na Okay merong yun, eh. magna-nudge sa'yo. Oo, may mag-nudge sa'yo na parang naglalaan siya ng oras sa'yo. Para sa mga nagsasabi, hindi, mahihain ako eh. Parang gusto ko na lang ako lang mag-isa. Tanongin mo sarili mo, gumana na ba? Kung di pa gumagana sa'yo, kahit ka mag-isa. Yun na yun. Yun na yung sagot sa tanong mo. Kasi Parang pwedeng limiting belief eh. Hindi, kaya ko naman mag-isa eh. Pero yun nga, kung ako yung coach mo, tatanungin ko, ano ba yung result na nakuha mo dyan sa way mo ngayon? Kung gumagana naman, kung sobrang yaman mo naman, dapat di ka na nanonood nitong... Oo, bilyonaryo ka na. Di ba mati pa nandito? Mapaturo kami sa'yo. Oo. So in short, ang action step nila dito is dun sa accountability, it's either, yung sabi mo nga, ibang circle, maghanap sila ng bagong group of friends by paying sa program. Kumbaga yun yung bread and butter ng Kaizen eh, di ba? Yeah. Yung ano talaga, kasi dati guys, isa ako sa mga malalaki yung ulo dati, nung 2022. Di, kaya ko lahat. Kaya kong pumayat ng ako lang, kasi may YouTube naman, dali lang. Kaya may search eh. Search ko lang how to lose fat. Ang dami ko pang mentors, hindi lang isa, di ba? Ang dami ko pang coach. Sabi ko, tayo na kung yumaman ako dahil sa YouTube, kaya ko rin pumayat dahil sa YouTube. Tapos yung sinerch ko, yun nga ginawa ko and everything. Pas, bakit wala pa rin? Wait ako, pero bumabalik. Sige, ano ba problema? Search ko na naman, ganyan. Ito pa yung mahirap pag YouTube. Iba-ibang opinion. Opinion nito, ganito. Opinion nito, wag daw ganyan. Sabi, bawal magtubig. Yung iba, tuwag mag-Coke Zero. Hindi bawal mag-Coke Zero. Ano ba sila pa susundin ko? Ang daming ano. Tapos yun nga, nag-enroll ako sa isang program na fitness din. At pumeta man ako doon. Kaso, ang problema is, after noon, parang bumalik na naman yung tabako. So, ang problema ko pala is yung consistency at yung habit. So, nung nalaman ko, yun yung bread and butter nyo. Sige nga, tingnan nga natin kung totoo ba talaga tong... Sabi ko nung una, kulto to eh. May something kasi napapasunod niya, kahit ano, kahit sobrang tama napapasunod nila. Sabi ko, sige nga. Nang-try ko nung una sikat, pangalawang season, naging normal na yung habit. So, yung tama yung sinabi mo, na parang abnormal na siya. Kunyari ako, nagko-computer ako, pas kumukuya-kuy na ako, parang, ito na yung sign na. Kasi napanood ko, parang sa mga lesson mo, isa sa mga sign na kapag kailangan mo na yung metabolism mo na, kapag kumukuya-kuy ka, parang yun yung sign na parang kailangan mo nang mag-walk and everything. Sabi ko, ito na. Parang nga, di ka pa nag-walk. Kailangan pa na mag-walk. Ganyan. Kumbaga, nagiging habits ko na siya. So, sa lahat ng mga step, ito yung isa sa mga pinaka non-negotiable, kumbaga. Nag-work talaga sa'yo? Oo, sa lahat. Sa ano kay Irish kasi isa sa mga limiting belief namin na bakit pa natin kailangan ng ibang tao? Kaya naman natin to kasi tayo lang dalawa. Okay na tayo dalawa. Paano kung pares naman? Paano kung parehas na gano'n? Sige, saglit tayo ngayon. Sige, saglit tayo. Parehas ano? Yeah, yun So, environment talaga. Yun nga, tama nga yung sinabi mo na kapag wala kang accountability sa ibang tao, wala kang peer groups, medyo mahirap mo kunin yung achievements na yon. At kung kaya mo naman mag-isa, tama naman, pero mahirapan ka sa deep stage. Kasi nung nag-deep stage ako sa Kaizen, napakalaking help nitong accountability. Kasi akala mo pag nag-deep stage ka lang, parang ano lang, tatamarin ka lang, ganyan. Pero ang daming pumapasok sa utak mo na, tigil na to. Tigil na to. Bawi na lang. Bawi na next season. Parang okay na to. Parang malala. Like, talagang nasa verge ka na ng quitting eh. Yeah. Pero dahil meron kang accountability at meron kang peer group, sobrang laki ng part nito. Yeah. Sa accountability guys, kung gusto nyong yumaman, gusto nyong pumayat o gusto nyong magkaroon magandang relationship, ganun din yun sa accountability, 'di ba? So pagkakaroon ng magandang peer group sa relationship, 'di ba? Kung lahat kayo is mga kasal na or maganda yung pakikisama sa mag-asawa and everything, ganun din sa pera, ganun din sa negosyo, ganun din sa fitness. Okay. Sa lahat ng mga to is meron to sa loob ng Kaizen, tama? Yeah, lahat yan naka-orchestrate lahat ng mga elements na to. Actually, hindi lang ma-8. Ito lang yung naisip kong biglaan. Pero lahat yan nasa Kaizen. Okay. Guys, kung isipin nyo, ito ay 8 steps lang na tinuro ni Boss Cho at ito ay free training, free program para malaman nyo lang what's the taste of it. Ako di ko to pinopromote yung Kaizen dahil binayaran ako. Pero ginagawa ko to kasi sobrang laking change. Kasi sa mga kagaya ko kasi na malalaki yung ulo dati, na kung na-YouTube mo, hindi mo na kailangan to, hindi mo na kailangan ako, hindi mo na kailangan kahit sino, nasa YouTube naman lahat eh. Pero hindi pala, iba pa rin yung may accountability. Yung iba, pag binibenta lang sa inyo, program or knowledge lang, medyo mahirap pa rin siya implement kasi wala kang accountability.
So, sa mga, interested this coming Saturday, July 11, Saturday yon 7 p.m. meron siyang paid webinar pero libre na siya ngayon at pwede kayo mag-register. Yung link na sa baba. Ako, I'm doing this for, for helping you guys. So, di ako affiliated dito, di ako kumikita per enrollment or etc. I'm just doing this kasi naniniwala ako sa mission niya. Kahit di ako part ng team niya, naging kulto na rin ako. Naging part na rin ako ng kulto. Kasi naniniwala naman talaga ako kasi kapag nalaman ng mga Pilipino to, piling ko maging first world country tayo eh. Ako, yun naman ang vision. Gusto kong baguhin yung Pilipinas by making personal development a big part of Filipinos' lives. So, gusto ko yan umpisan sa fitness. Kasi bakit fitness? Kasi yan yung lowest hanging fruit eh. Mm-mm. Yan yung parang kaya mo na gawin anytime. Mm-mm. Kaya mamaya, kaya mo na mag-push up, Yes. mag-steps. Oo. So, gusto kong ma-install sa mga tao yung mindset, Mm-mm. yung knowledge, yung Mm. who, yung character, Mm-mm. na may control sila sa katawan nila at kaya nila i-translate yun sa kahit anong goals Mm. na gagawin nila. So, Okay. yun yung vision. So, kung makita nyo guys, itong 8 steps na to is pwede mo rin itong ma-implement kahit saan guys. Actually, dagdag ko lang, nagamit ko rin to sa negosyo ko. Kasi one time, isa sa mga empleyado ko nag-deep stage. So, ginamit ko yung Kaizen. So, ganun ako. So, ito yung deep stage, ganyan-ganyan. Ito yung protocol and everything. Nung in-implement niya, bumalik ulit siya doon sa niya, sa baby steps niya. Tapos ngayon, bumalik naman siya. Naiyak nga siya eh. Nung sinabi ko sa kanya, normal lang yan. Lahat, dadaan siya sa kanya. Bakal na. Sabi niya, buti nga daw, nagkaroon daw siya ng realization na hindi siya failure, na ganyan-ganyan, etc. In short, magagamit to guys on handling people, handling employees, handling yourself, at understanding yung psychology ng tao kasi nga behavioral science nga eh. So, mismo tinuturo niya sa Kaizen is hindi fitness. Ang tinuturo niya is how to manage yourself to do the thing that That you need to do. So, at that being said, guys, thank you kay Brother Chot. Pwede kayo mag-follow sa Instagram niya, sa Facebook at sa YouTube dahil mag-start na rin siya ng personal branding, no? So, that being said, yung link nasa description natin. At do you have any, final saying, promotion, or etc.? Salamat muna sa podcast na to, na-enjoy ko. So, ayun, sa mga interested, malaman ano ba yung Kaizen, ano ba yung fitness, pag-combine ng fitness, personal development, behavioral science, ano ba yung lalim niyan, ano ba yung mga concepts na yan. I'm inviting you to attend the masterclass, yung webinar namin, this Saturday, July 11, 7 p.m. So, libre lang lahat yan. Ituturo ko dito bakit hindi gumagana yung mga attempts mo before sa pagiging consistent, sa pagiging discipline. Dito mo matututunan ano ba yung ginagawa namin sa loob ng Kaizen, bakit yung mga dating inconsistent, dating tamad, dating walang disiplina, kaya mag-transform holistically in just 100 days. Hindi lang weight loss, hindi lang pagdating sa diet, sa nutrition, but many good habits in different areas of life. Na doable kahit busy professional ka. Yeah. Ang main audience talaga namin, ang sineserve talaga namin ay professionals, employees, managers, yung mga may 9 to 5 na work. If nag-fit ka dyan, pasok na pasok sa itong masterclass. Marami sila hanggang US, diba? US, UAE, Canada, UK, lumalaki na. Ang dami na. So, congratulations kay Brother Cho, no? So, guys, if you have any other question, tari kayo magtanong sa page niya or dun sa link sa description natin. At if you like this content, mag-ask din kayo kung sino yung gusto nyong next guest natin sa gantong type of mini podcast. That being said, thank you for watching and see you on the next.